Natatanong lang po namin ito, mga sir, mga ma'am. Ano? Ito na po, pinabayaan na uli ng kamag-anak. Bakit ko nasabi? Kasi nakita nyo naman po yung sitwasyon, no? At lumayas na minsan si Tata Eugene. So dapat po maging alerto kung sino man po yung mga kamag-anak na kumuha. Di po ba? Hindi po sa inaano ko, hinuhusgahan ko. Hindi ko po agad hinuhusgahan yung kamag-anak ni Tata. Nakakalungkot lang minsan, no? May mga tinulungan na, naging okay. Tapos, isang araw, makikita mo, bumalik na naman sa ganong sitwasyon. Yan po yung isa sa ating bibigyan ng reaksyon dito sa mga naging content ni Daddy Frankie. No? Yung mga natulungan niya before na ngayon nakita niya naman sa lansangan. Na kinuha ng kamag-anak actually mismo. Pero bakit napabalik na naman sa lansangan? Na ngayon hindi na magawang alagaan, no, ni Daddy Frankie because of what is happening, no, sa DSWD. And another one na gusto ko rin bigyan ng reaction is itong random help, no, na ginagawa ni Daddy Frankie sa mga nakakasalubong niya sa daan ng mga kababayan natin. Ilang beses niya na pong ginawa yan simula nung ipagbawal sa kanya yung magdala ng mga tutulungan sa shelter niya, di ba? So, is it good or is it bad? Of course, sa atin, laging good yan. No, pero, of course, merong mga bagay na kailangan din nating alamin. So, yun po. Yung pong dalawang yan ang aking bibigyan ng reaction sa content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Ipakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, simulan po natin dito sa yung natulungan nila Daddy Frankie, no? May 2025 pa lang. No, yun yung time na siguro hindi pa ganoon ka kilala, no, sa buong mundo, no? Kilala man si Daddy Frankie pero hindi pa nakakatawag ng pansin sa tao ng gobyerno. No? Natulungan niya itong isa sa mga nakita niya sa kalye, no? Kung ano po yung gustong sabihin, allow me to play that certain portion of the video ni Daddy Frankie, no? Na tinulungan niyang palaboy. Ito, kinuha na ni Daddy Frankie at ng buong team, dinala po sa bahay. Tapos, pinaliguan, pinakain. Tapos, hindi po tumagal kasi ito eh. Ginupitan pa ito mga kababayan. Tapos, kinuha po ng pamilya niya. Nagtataka po kami. Nakita namin siya ngayon. Hindi po tayo pwedeng magkamali kasi ito talaga si Tata Eugene. Nakakahawa naman po kasi kinuha na ito eh. Nabisan na, nakupitan, napaliguan, napakain. Hindi po nagtagal kasi talaga si Tata Eugene sa bahay. Daddy Frankie kinuha po ba agad. Nakakawa naman, dito na naman ulit po yung madadagdag po natin. Okay, so si Tata Eugene. And based nga doon sa kwento, no, ni Boss Tax, natulungan na. Nakita nyo naman po doon sa video na May 17, 2025 nung nakuha nila to. Pinaliguan, binihisan, pero agad na kinuha ng kamag-anak. Which means, di ba, very concerned, no, yung mga kamag-anak. But how come bumalik at nakita na naman nila sa kalye? Di ba? Ito yung mga bagay na minsan pinagtatakhan natin. Bakit ganun? Di ba? Minsan no, sige sabihin na natin na nawala, nakatakas. Bakit hindi hinanap? Di ba? Bakit nangyari na nandiyaran ulit siya? And it seems, no, the looks ngayon ni Tata Eugene, matagal na uli siya na nasa kalye na naman. Di ba? Ano yung nangyari? Nasaan na yung mga pamilya? Hinanap ba siya uli? Di ba? Alam nyo, kung hindi pinagbawalan si Daddy Frankie, no, na mag-uwi ng mga katulad ni Tata Eugene sa shelter, malamang doon yan. Nanduro na yan, no, from the time na nakita nila yan,
malamang nanduro na yan. Pinaliguan, binihisan at nakakatulog sa maayos na tirahan. Pero dahil nga, alam na may kamag-anak siya. So anong ginawa nila? Ipinanawagan na lang. Di ba? Ipinanawagan na lang. At bakit? No? Walang nakakakita sa kanya sa lugar na yan. Imposibleng Team Daddy Frankie lang ang nakakapansin sa kanya. Nasaan na po, no, yung mga taong umaruga, no, kay Junjun, Bandam at JR ngayon. Pasensya na po, no, kung mababanggit at mababanggit po kayo kasi ito po kasi yung hinaing naming karamihan. No, kahit po sa comment section nitong video na to, tingnan nyo po ano yung mga comment ng tao dito. Bakit po ito hindi nyo nakita at nakita ninyo yung nasa puder na ni Daddy Frankie? Ano po yung pinagkaiba nila? Dahil po ba sa malinis na yung mga inalagaan ni Daddy Frankie? Dahil po ba nakakatawag ng pansin yung ginagawa ni Daddy Frankie? Dahil po ba trabaho ninyo yon na ginagawa ni Daddy Frankie? At para po hindi na makita, masubaybayan, kinuha ninyo at kayo ang mag-aalaga. Pasensya na po, no, sa DSWD. Sorry po talaga kasi hindi po maalis sa amin ng mga sumusuporta kay Daddy Frankie na laging ma-question, no, yung mga nakikita nila sa kalye na yan. Kasi imposibleng nakita ng team nila Daddy Frankie tapos walang makakakita na concerned citizen na pwedeng lumapit sa inyo or kayo mismo bilang ahensya ng gobyerno na siyang titingin sa mga ganitong klaseng tao sa kalsada. Di ba po, masakit sila sa mata, lalo na pag may mga bisitang dumarating sa Pilipinas? Di ba po, tinatago natin sila? Bakit hanggang ganun lang? Bakit hindi po sila arugain? Katulad ng pag-aaruga ng Team Daddy Frankie and other charity vloggers. Natatanong lang po namin ito, mga sir, mga ma'am. Ano? Ito na po, pinabayaan na uli ng kamag-anak. Bakit ko nasabi? Kasi nakita nyo naman po yung sitwasyon, no? At lumayas na minsan si Tata Eugene. So dapat po maging alerto kung sino man po yung mga kamag-anak na kumuha. Di po ba? Hindi po sa hinuhusgahan ko. Hindi ko po agad hinuhusgahan yung kamag-anak ni Tata Eugene. But the fact na siya po ay umalis uli, no? Dapat po naging alerto kayo sa kanya. Kinuha niyo po siya sa poder ni Daddy Frankie dahil gusto niyo po siyang alagaan, di ba? Pero bakit po siya bumalik sa kalye? Tanong lang po namin yan. Tanong ko lang po yan. No? At bakit po sa itsura ni Tata Eugene, matagal na po yan. Buwan na po ang nilagi sa kalye niyan. Sa haba ng balbas, sa dumi ng damit, inulan at arawan yan. Siguro naman hindi kalayuan sa lugar na yan yung tinitirhan ng kamag-anak ni Tata Eugene. O kung lumayo man siya, bakit po hindi kayo bumalik kay Daddy Frankie to ask help? Dahil minsan na kayong natulungan. If you're really looking for him. Di po ba? So I hope mabigyan ng linaw yan. Kasi hindi kinuha nila Daddy Frankie yan dyan. Kasi nga may kamag-anak. So, nanawagan lang sila. No, ipinanawagan lang nila yung whereabouts nung kamag-anak nitong si Tata Eugene. No, ito po yung isa sa, alam mo yung matutulungan na hindi nila magawa dahil talina yung kamay nila. Di ba? Talina yung kamay nila. Dahil ayaw nilang may ma-violate na rules. Ganun po yung pag-iingat ng team ni Daddy Frankie. But it does not stop them from helping. Katulad po ng ginawa nila dito sa mag-inang nagtitinda naman ng maliliit na talangka, alimango, I don't know. No, yung maliliit na yun. So, allow me to share that portion ng video na yan. Yun naman po yung sinasabi kong random video, no, na ginagawa ni Daddy Frankie ngayon. So, yan po yung mag-ina, no, na tinulungan ni Daddy Frankie. Nakita nila sa daan, nag-aalok, nagbabahay-bahay, inaalok yung paninda nila. So, nakatawag ng atensyon sa Team Daddy Frankie, kaya kinausap ni Daddy Frankie at may inoffer sa kanya, no, bilhin yung kanyang paninda, no, sa presyong
gusto niya, di ba? So allow me to play that certain part of the video, no? Just to have us an idea kung ano po yung sinasabi ko. Ilan taon ka na? 36. Generous. Naka-video ka, i-upload ko to. Okay lang? Oh, very good. O, sige, Okay, pare. yan ha. May consent. Sige, sasabihin nyo, syempre, papayag yan dahil binigyan na ng 5,000 eh. May pera na. Di ba? Eh kahit naman po sino sa sitwasyon na yan. No? Inabuso ba? Kasi binigyan nyo na ng pera, sinilaw nyo na ng pera. Inabuso na po ba siya? Na nagamit po ba yung kahirapan niya? No? Pwede naman siyang bigyan ni Daddy Frankie na hindi na binibidyo. Yes, totoo yun. Totoo po yun. Pero, hindi po mayalis sa mga supporter o sponsor ni Daddy Frankie na pwedeng pabalikan sa kanya yan. Di ba? Sabihan, o Daddy Frankie, since nag-aaral yung mga anak niyan, why don't you give this to them? Pangdagdag sa pag-aaral. Yun po yun eh. Yun po yung isa sa magiging purpose niyan. Ina-exploit po ba siya? Maybe. But in a good way. No, in a good way. Sabihin nyo, o yan, 5,000 yung kapalit ng kung ilan laman yung kikitaing revenue ni Daddy Frankie dyan. Okay, sabihin na natin, hindi binalikan ni Daddy Frankie yan. No? Tapos na yan, may 5,000 na siya. Yung kinita ba ni Daddy Frankie dyan, sigurado tayo na hindi niya gagamitin sa ibang pwede niya pang matulungan uli. No? Yun po yung punto namin dito. Yes, ako naniniwala na they might be violating rules. Pero tignan po natin yung sitwasyon ng mga taong sa tingin nyo, si nanay na yan, no? Makakakuha ba siya ng 5,000 ng ganyang kabilis? Di ba? Oh. Kung walang Daddy Frankie na dumaan, hindi pa ba siya matutulungan? Yung katulad po ng sinasabi ko, pwede pa pong magtuloy-tuloy ang pagtulong ni Daddy Frankie dyan. Depende po doon sa makakapanood at sa mga sponsor. At kung sakali mang hindi na mabalikan ni Daddy Frankie yan, meron pa po siyang ibang taong tinutulungan randomly and with consent of them. No? Pero sasabihin nyo pa rin, oo yan, kasi may 5,000 na. Napakalaking halaga na sa kanila nung 5,000 yun. Pero si Daddy Frankie, tuloy-tuloy nakikita sa bidyong in-upload niyang yan. Which is correct. No, totoo yun. Kasi may supporter si Daddy Frankie. May nanonood sa kanya. May nasisiyahan sa kanya sa mga ginagawa niya. Napagtulong sa mga kababayan natin. Di ba ba? Oo, pwede niyang hindi i-vlog yan. Kaya lang, vlogger siya eh. No? Yun po yung ginagawa niyang pagtulong. At nakikita naman natin, di ba, sa ibang video niya, meron siyang sa mga nadadaanan niya, binibigyan niya ng tulong. Yun po ba? Kumita ng kasing lalaki ng kinikita niya sa iba niyang video? Actually, itong video nga na ito na nito mag-ina na to. Gasino pa lang yung views nito. Although yes, may ano na to. May revenue na to. Medyo okay na yung revenue nito. Pero 2 days ago na po ito. Di ba? So, wag po natin masyadong isipin na kinakwartahan, no? Sinasamantala ni Daddy Frankie yung kahirapan ng mga taong to. Magkaroon po sana ng maayos na tulong, no, para sa mga katulad nila nanay. No, yung hindi po tapal-tapal na tulong. Yung tulong ni Daddy Frankie, considered tapal tulong yan. No? Totoo po yan. Pero, wala na pong Cheche Boreche. No? Upload lang yung video niya. Okay? So, sa akin, maging maayos lang sana yung sistema ng pagtulong sa ating mga kapuspalad na kababayan. No, kapag yan po ay maayos, sigurado po ako, walang tatangkilik sa mga charity vloggers. At pag walang tumangkilik sa mga charity vloggers, kusa pong titigil yung mga yan. Pero as long as marami tayong nakikita na katulad ni Nanay at ni Kuya Eugene, napakalat-kalat sa kalye,
dadami pa po ang mga charity vlogger. Yung mga may totoong puso sa pagtulong ang aking tinutukoy. Katulad ni Daddy Frankie, Tekram, no, Pony Alde. Sila po yung mga may puso sa pagtulong. Okay, so yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to. At always po, mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news, ha? So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.